Nagkulambo ka na nga, pero nilalamok ka pa rin. Malamang, butas ang kulambo mo. Iyan o, ang laki ng butas. Laki ng butas ng kulambo ko. Kaya kanina, madaling araw, talagang bumangon ako at binuksan ko ang ilaw para patayin ko yung mga lamok sa loob ng kulambo. Ay ang busog-busog, ang daming na sip-sip na dugo. Tatahiin ko to para makatulog na ng mahimbing mamayang gabi. Fixing the butas na kulambo. So, magtatahi lang tayo. Tatahiin lang natin to para hindi na lumala ang kanyang butas. Kasi tayo din naman ang mapupurgisyo pag hindi natin to tinahi. Kasi yung lambo, labas pasok. Kaya, tatahiin ko na to. Matagal na tong butas. Hindi ko lang naayos. Pero kagabi talaga pinasok na ako ng lambo. Kasi malaki na yung butas. Dati medyo maliit pa lang. Kaya hindi pa pansin ng lamok na may butas pala yung kulambo. Kasi pag hindi natin ito tatahiin, palaki ng palaki pa to. Maliit lang naman to dati. Ang butas ng kulambo ko. Mas lalo lang siyang lumaki kasi nga pag hila-hila, nadagdagan yung butas niya. Dito kasi sa amin, hindi pwedeng walang kulambo pag matulog. Kasi nga maraming lamok nakatira dito. Iwan ko lang sa lugar niyo kung may mga lamok din sa amin dito sa Masbate. Malamok. Nung nasa Taiwan ako, walang lamok doon. Kasi every month yata or every 2 months may pumupuntang nagbubomba bawat bahay, kalsada, disinfect nila. Nagbubomba sila ng medisina para pamatay ng mga lamok, mga itlog ng lamok. So, hindi talaga uso ang lamok doon. Dito sa Pinas, hindi na uso yung ganyan na kanya-kanya siguro. Bili ka ng sarili mong medisina, spray ka ng sarili mo, pero hindi provided ng government na binabundahan talaga nila yung mga communities nila, ganyan, anti-lamok. Wala yata ang budget sa ganyan, or ayaw mo kasi yung budget for that. Pero kailangan talaga sana yan para iwas sa dengue, malaria, yung mga sakit na nakukuha natin sa lamok. So, kanya-kanya lang talaga dito sa Pilipinas. Kanya-kanyang sikap ng buhay. Hindi ka masikap, hindi ka aasinso. Kaya nag-abroad ako dati. Kasi kung aasa ka sa gobyerno para magbigay sa'yo ng ganang buhay, wala kang mapapala. Unlike sa ibang countries na yung government nila ay inaano talaga yung mga mamamayan nila na mabuti yung sitwasyon. Maganda yung mga services ng mga hospitals nila, mga schools nila, ganyan. Ano yun ang gobyerno, alaga ng gobyerno. So, lahat nakakapag-aral, lahat nakakapunta na
medical bills kasi gobyerno ang magbabayad. Basta meron ka lang health card, 50 lang. Samo, 50 lang yung binabayaran pag nagpapacheck up. Tapos may libre ka ng mga medicina, lahat-lahat. So yun. Kaya alagang-alaga din. Magandang tumira sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Aside sa may winter pa doon, nakaka-experience ka ng free aircon. Dito wala. Tiis-tiis sa init. Ganyan. Tapos, yun. Kaya wala niyang sikap na doon may work ako. Dito wala. Kaya naisipan ko gawa-gawa ng content sa YouTube. At least, ikita din kung maraming mga views, maraming watch hour, gano'n. Pero, hindi din ganun kadali, diba? So, kailangan mo mag-isip ang iko-content mo, kailangan mo mag-market ng maraming audience na maging interesado sa mga post. So, sa akin lang naman is at the same time makakapag-serve ako kay God, kaya yung mga post ko about God, pero nag-post din ako minsan about lifestyle, kung ano yung mga nagagawa namin, pasyal-pasyal. Ang papa ko, kasi wala na si mama. Dati nung pa si mama, hindi ako na siya nagawa ko ang mga content. Hindi ko lang naisip kasi wala akong mag-extra income para magkaroon ng kita, para yun, may pasyal-pasyal ko si papa para hindi naman malungkot na tago lang kami sa bahay. So, syempre, kailangan din ng pera ko. Masyal-pasyal. So, kailangan kong kumita din. Naisip ko, kung paano siguro itong YouTube, baka matulungan ako nito na magkaroon ng income through videos. Pero I think malabo pa rin kasi napakataas kasi ng requirements ng YouTube. Diba? Kailangan ng 4,000 watch hours. Napakalayo pala ng watch hours ko kasi diba? Hindi naman ganun kaano yung mga content natin. Hindi naman tayo ganun ka-popular para panoodin ng mga tao. Pero sumubok pa rin ako kasi no choice ako kung ano yung iba kong magiging diskarte sa buhay para kumita. Ito kasi may internet naman kami, tapos may 3 hours naman ako. So, I think na pwede ako nito sa content sa YouTube. So yun, habang nagtatahi dito, kinuhanan ko ng video yung sarili ko para i-upload sa YouTube. May ma-i-upload kahit ano. Patagdag na lang din siguro sa mga views and watch hours.
pa ako tapos. Medyo matagal-tagal pa ito kasi malaki na yung butas. Kaya, pagtatsagaan ko talaga itong tapusin. Kasi, para din sa kabutihan ko ito. Madali lang yan. Ano ko na yung bandang taas. Natahid ko na yun dito na lang sa baba. Sinicircle ko yung dulo para ang hawak na sa dulo. And then, nakamay lang natin po. Meron kami pantahe. Nasusira na yung makina talaga na pinapadyakan. Sira na. Alam mo, habang nagtatahi ako, naalala ko yung mama ko. Kasi, yung kulambo din ng mama ko. Butas din yun. Reklamo nga din niya sa akin. Kaya nilalagyan ko siya ng kulambo. Sabi niya, butas na yan, walang silver. Tapos ngayon, naranasan ko na din kung paano din magkaroon ng butas na kulambo. Kaya kawawa yung mama ko dati ba? Hindi ko man lang tinahi yung kulambo niya at pinalitan ng bago. Alam mo yung namatayan ka ng magulang, ang ina, nakalungkot, napakasakit, kasi hindi mo na siya makikita habang buhay dito sa mundo. Ang inaasahan mo na lang sa kabilang buhay, kung bilisahin ko na din ang mundo ito, hindi pa naman natin alam kung kailan. Napakabuti kasi na iniintay ng pag-asa para makapili. Tapos kung nakikita mo yung mga gamit niya dito sa bahay, yung mga nililigpit niya, kung ano siya pabuti, marami niya namin kamahal. Makalungkot na sakit. Isipin na sakit, hindi na lang siya wala. Sana nagawa ko ang lahat para mapanatili siyang buhay. Sana alam ko na ganyan na nangyayari. Na hindi na pala siya nakaka-recover din sa sakit niya. Sana mag-alala ko ng maigi para sa kanya. Kala ko kasi nakaka-recover pa siya. Kala ko hindi malala yung sakit niya. Kaya niya, gagaling siya. Kaya pala, malala pala yung sakit niya. Kaya pala siya nahihina. Kasi may high blood pala siya. Salamin ko kasi hindi ko pina-check si mama. Hindi namin dinadala sa hospital kung ano na yung kalagayan ng katawan niya. May high blood pala siya. Siguro kung nagkasakit siya, dinala siya sa hospital. Nagamot siya. Sinalaman ng doktor na high blood siya. Nabigyan siya ng gamot pangontra ng high blood. Nakabuhay pa siya ngayon kasi tagal-tagal na siyang lumaban kahit kasi masama na pakiramdam niya ay pinupilit pa rin niya mabuhay. So, lalo na siguro kung nagila siya sa hospital, natulungan siya ng mga doktor, mabuhay pa siya. Kaya kasalanan ko kasi hindi ko naisip na dahil sa mama sa hospital. Hindi ko alam yung sakit niya. Ganun pala, hagad pala siya. Hindi naman siya pina-check out. Ayun, pinatake siya na stroke. Tapos kahit nung may symptoms na siya ng stroke, hindi pa rin siya dinala sa hospital. So kala ko mawawala lang yung stroke. Mawawala lang, hindi pala. Kailangan pala pag makakitaan ng symptoms sa stroke, dalhin ka agad sa hospital kasi hindi yan mawawala hanggat hindi magagamot at palala ng palala yung palala. Kaya parang pinipang pangatapakan niya. Inayakan ko ng si mama. Kaya ko naging okay siya. Ganun pala kadelikado. Wala ko pala sa stroke na yan. Nanganganib na pala ang buhay.
Kasi kakaya pa rin siyang gumaling. Nilagyan ko ng atis yung likod niya, yung ulo niya, yung katawan. Tapos pinapainom lang para sa panay. Parang may lagnat lang. Ganun yung puro ko sa kanya. Tapos pinipilit ko siyang kumain. Kasi ayaw niya kumain. Sa dumating ang time na pinatake ko siya ng stroke. Yun, hindi na talaga nakarecover sa mga. Tapos, sabi niya na pumunta dito sa bahay, hindi na nakilamay, sa kiramay, high blood daw si mama. Kaya doon ko pa nalaman na doon pala kaya pala doon nangyari sa kanya kasi pinatake siya ng stroke, high blood. Ang diabetes daw, malamang high blood din. Alam ko na diabetes si mama pero hindi ko alam na high blood. Magtatambo ko yung sakit na yun. Karamihan sa mga diabetic patients pala, high blood. Yung pala yun. Kasi sinisira ng diabetes ang ugat ng pasyente. Kaya, pag nasisira yung ugat, ang resulta nun, magkakaroon ng high blood. Tapos, lalala na yung high blood, magkakaroon ng stroke yung pasyente. Kasi yung high blood pressure din, nakakasira yan lalo ng ugat. Sugat-sugat na yung mga ugat, tapos mamumuo yung dugo. Yung clot na yun ay makarating sa ulo, yun na yun, magpaparalyze na yung mga tao. Makikita na yung mga symptoms ng paralyze, ganyan yung bibig, tumatabingi, tapos mga manhid yung mga paa, ganyan, kamay. Yung mga sinabi na nila sa akin na manhid daw yung mga paa niya, kamay, tapos napansin ko na tumabingi yung bunganga niya. Tapos wala, hindi ko alam na kailangan na talagang dalhin sa hospital kasi delikado na yan. Akala ko magiging okay lang siya. Ang ginawa ko lang, ano ko ng ulo niya, nilagyan ko ng mga katas na sibuyas para dun sa buhok niya. Hindi pala nakakatulong yun. Kasi, nakita ko lang sa internet na yung namin mga dahilan daw kaya tumatabi yung bibig kasi may namumutong dugo sa ulo. So, ang ginawa ko is nilagyan ko ng katas na sibuyas yung buhok niya, yung ulo niya sa mga herbal ways lang. Sabi ko siguro baka in this way matatanggal yung mga buo-buong dugo dun sa ulo niya. Pero hindi pala, ang gamot talaga pala niya is kailangan uminom siya ng aspirin o mga thrombolytics, ganyan na pampawala ng mga dugo sa dugo. Hindi pwedeng herbal o ano. Kailangan niya ng immediate action ng mga doktor, high blood stroke ganyan. Kasi bawat segundo na matters. Pero yun, huli na ang lahat. Hindi ko na makakabalik ang buhay ni mama. Someday, makakasama ko siya kung ako na lang pumiligaw dito sa alam mo, it's sobra. Hindi ko na hinihalin na magkaroon ng mahabang buhay. Gusto ko lang magkaroon ng buhay na walang hanggan in heaven with my mother. Karamihan naman talaga sa atin, normally, naturally, takot tayo mamatay, diba? Ganyan din naman ako dati. Pero pag once na nawalan ka ng mahal sa buhay at alam mo hindi mo siya makakapiling in this life, kundi sa next life lang. Kasi gusto ko lang wala dito sa mundo. Para lang makapiling ng mother ko, ng heaven. Kasi ang sakit, continue yung buhay dito na wala na siya. Ang sakit na. Puro alaala na mga kabutihan mo lahat, ang pagmamahal mo, gusto kang kapiling pero wala na. Ang sakit.
Pero yung part natin, iba. Tumupupol, iba. Ito pa, heart natin. Tungkol sa nalalaman ng ating brain. Sabihin ng brain na, sige, tanggapin mo na yung ganyan. Pero yung heart, ayaw. So, yung iba nag-advise sila kasi gamit nila yung kanilang brain. Ganyan. Kasi, ganyan naman talaga. Dapat kumamove on, dapat tanggapin. Oo, kung utak ang papaganahin natin. Ganyan. Pero yung mga, kung ikaw yung namatayan, ganyan, okay, mahirap sa'yo tanggapin. Although, alam mo, isipan natin, pero ang puso natin, may mga namatayan, mas hindi na lang na, makinig na lang tayo sa kanila kung ano yung mga sinasabi nila. Mahirap ang bigyan ng advice kasi hindi naman sa hindi nila alam yung mga bagay na yan. Alam nila yan, kaso hindi lang tanggap ng kanilang puso. Isip ng sinisip. In-advise natin sa kanila na mag-move on ka na tanggapin mo na. Alam nila yun. Alam yung isipan nila yun. Kaso hindi na alam ang puso. Hindi alam ang puso. Kasi magkaiba ng puso at isa. So madali lang magbigay ng advice mo. Hindi ikaw yung nasa sitwasyon. Pero once na ikaw naman yung nasa sitwasyon, iniintindihan mo yung mga nakakaranas mo. Ang iba naman, hindi naman nila kailangan na talaga ng advice. They just need someone to listen. So, yung iba po, hindi ko na lang sinasabihin kung ano kasi alam naman nila yun. So, kailangan lang talaga ng someone to listen. Being there for their problems, being there sa mga sakit na rise and thunders roll. I was already above the storm. Father, you were keeping the battle is still. Malakas talaga ang hangin. Sana mawala na yung bagyo. Ayan. Bumiyahe yung mga mga bumiyahe. Nakakatakot yung malakas ang hangin.
siya gustong gawin sa buhay niya, tapos nawala na, mawawala na pala siya. Kasi ngayon nagtatahi ako, malala ko. Bili kasi namin ito sa online yung pang ng sinulid. Bili namin sa online ni mama. Tapos napabili din siya sa akin maraming garter. Kasi lalo niya inahiin yung mga panty niya sa maluluwag, ganyan. Tapos hindi pa lang niya agad nagagawa kasi busy na siya. Sabi niya, sa kanan, mga family mo rin, sa kanan na may time siya. Tapos bigla siya nagkasakit kasi hindi na siya nakarecover. Pero lumalaban siya nun. Lumalaban siya sa sakit mo. Kahit na-paralyze na siya, hindi na siya makatayo. Sinisika pa rin niya tumayo, umihi. Kahit hirapan na siya. Pero kasalanan ko talaga kasi hindi ko na lang siya dumala sa hospital. Hindi din naman si mama ko nagsabi na dahil siya sa hospital. Pero hirapan na may isang siya na siya sa hospital. Baka mabuhay kasi tulungan siya ng doktor. Ulang kasi ako sa kanilang kay God. Ulang ako sa pagpapulong. But tiwala lang ako sa mga kabayan sa mga kahit ng doon. Kung hindi ko nakikita nangyayari sa mama ko. Kaya always ask God's help, always trust the Lord, and have a reverence fear to the Lord. Trust only on Him, rely not on yourself. Lagi kang magkaroon ng takot sa Diyos. Think na pinapanood ka niya, nakatingin siya sa'yo, kaya be watchful of your sins, ganun. At takot ka sa kanya na mga kasalanan. Kasi to effect you always honor Him in your life. Kasi God hates sin. Siya yung anahan mo, bigyan ng importansya rather than your own self. Kasi kung hindi, yun yung tutuloy ng idols, ano yung binibigyan mo ng importansya rather than Him. Kaya sa akin doon, pinili kong magkasala para sarili kong kagayahan ang mind na yung kakasala na pala ang God. So parang hindi nabaliwala na si God. Ganun. So hindi tama yun. Kasi hindi ka magiging successful in everything you do.